Man, di talaga nabibigo si Gege Akutami sa sunod-sunod na maapoy na chapters na kanyang nire-release. Dahil ngayon ay lumabas na ang spoilers para sa chapter 233 na ang karugtong sa cliffhanger na last panel na yan. Kaya di ko na patatagalin pa. Let's go! So na eksena ay may kita kagad itong si Gojo at Mahoraga na kitang-kita ang pagkabahala ni Yuta. Pero sa parte naman ni Yuji ay hopeful pa rin siya dahil kahit na na-adapt na raw ni Mahoraga ang Infinity ay still nasa on equal footing pa rin doon si Mahoraga kay Gojo. Aside from that ay nahihil din naman daw ang mga sugat ni Gojo dito. Subalit dito naman kay Shoko na pinagpapawisan ng gusto ay napapansin niya ang healing process ni Gojo ay unti-unti na raw bumabagal. Nadagdag pa ni Shoko na makakagamit pa rin naman daw ng reverse curse technique si Gojo since nakakagamit lang daw nito ng reversal red. Pero base sa naobserbahan ni Shoko ay maaaring humina na rin daw ang output ng red ni Gojo. At sa tingin niya ay ganun din ngayon ang sitwasyon ni Sukuna na bumabagal na rin daw ang proseso ng kanyang healing ability via reverse curse technique. On the next scene naman ay makikita naman dito ang isang narration na wika na ang kalaban daw ni Gojo ay ang pinakamalakas raw na sorcerer sa buong kasaysayan na ang King of Curses. Kaya inaakala raw talaga ng karamihan na imposible ito. At sa isipan nga raw ng karamihan ay matatalo daw talaga si Gojo na pati nga rin daw si Gojo ay expected talaga niya na matatalo siya. Kaya ngayon ay napaisip si Gojo na kung kailan pa ba raw ang last time na na-experience niya ang ganitong pakiramdam sa pakikipaglaban. And then suddenly ay nag-pop up sa isipan ni Gojo itong si Toji noon. Kaya dagdag pa ng narrator na kahit na ang sinyalis daw ng pagkatalo ay malapit na, ay mas may namumuo naman daw pakiramdam sa kalooban ni Gojo. At yan daw ang pakiramdam ng satisfaction. Na pinapahiwatig dito mga kaibigan na finally ay nasatisfied ang feeling of loneliness ni Gojo sa pagiging pinakamalakas. Matapos yan ay dito na pinagsusuntok ni Gojo itong si Mahoraga at itinulak. Na maya-maya pa kagad naman nagsimula si Gojong mag-recite ng isang chant upang ma-restore ang kanyang bumababang reverse curse energy output. At dito na nag-activate ulit si Gojo ng red, subalit this time ay nagising naman si Sukuna at kaagad nag-activate ng rabbit escape. Kung kaya't hindi nakatama ang red ni Gojo dahil naiwasan ito kaagad ng Mahoraga. Kaya napagtanto ni Gojo na pinoprotektahan daw umano ni Sukuna si Mahoraga at ginagamit lamang ito bilang pang-opensa sa kanya since na-adapt na nito ang kanyang Infinity. Matapos niyan ay binato naman ni Sukuna ang fire extinguisher papunta kay Gojo na sumabog at nagmistulang smoke screen. At dito ay makikita itong Mahoraga na nag-prepare na naman ng isang atake. And then dito ako nagulat sa next panel mga kaibigan dahil laking gulat din ni Choso nang gumawa itong si Sukuna ng isang form sa pag-a-activate ng piercing blood. And then dito nakapag-release si Sukuna ng singbilis ng piercing blood na atake, subalit instead na dugo ang lumabas ay ang atake isang tubig na parang piercing water ang labas. Nagaling pala sa tubig na nare-release ng Max Elephant. Kung kaya't napareklamo si Gojo sa kung bakit nakakagamit pa rin daw si Sukuna sa mga abilities ng Shikigami kahit na hindi niya ito nasasamon. So there's more pa talaga kay Sukuna mga kaibigan considering na ginamit niya dito ang form ng piercing blood na isang curse technique na exclusive sa Kamo Clan upang mapabilis at mapalakas ang kanyang atake gamit ang tubig. Maya-maya pa dito na rin umatake si Mahoraga na nagawang mablock ni Gojo. Pero nagtamo naman ng sugat ang atake ni Sukuna sa kanya. Kaya nag-attempt na naman ng slash si Mahoraga na naiwasan naman ni Gojo at na-realize ni Gojo na hindi lang pala nag-a-act as a support si Sukuna kay Mahoraga dahil sa tuwing a-atake raw si Mahoraga sa kanya at matuturn off ang kanyang Infinity, ayan din daw pala ang moment na uma-atake si Sukuna. At ayon dito na naiintindihan na raw ni Gojo ang rason sa kung bakit gumagamit na ngayon ng mga Shikigami si Sukuna dahil mas marami ng resources dito si Sukuna na kanyang magagamit laban kay Gojo. Plus nandito pa si Mahoraga na nakapag-adapt na sa kanyang Infinity. Pero ayon pa dito na kung pagdating naman daw sa kanyang red ay magti-take time pa raw si Mahoraga sa pag-a-adapt nito kumpara sa blue. So it appears na ang Infinity lang pala ang na-a-adapt dito ni Mahoraga. Maya-maya pa bigla namang nagsamon si Sukuna ng isang panibagong Shikigami na may pangalang Chimera Beast Agito. At sinasabing parang isang merge type of Shikigami raw ito dahil nabanggit sa enchanting ang pangalang Nue at ng Divine Dog Totality. Pero malaman natin yan sa full chapter kung isang merge Shikigami nga ba ito tulad ng Wells Unknown Abyss o di kaya ang pansyam na Shikigami. Pero most likely ay hindi ito ang ikasyam na Shikigami mga kaibigan. Pero let's just see. Anyways matapos niyan ay dito isang 3 versus 1 na ang labanan na Sukuna plus Mahoraga plus Chimera Beast Agito versus Gojo. Na dito ay nagbibiro pa nga si Gojo na sabing para umanong nawawalang anak si Sukuna nitong dalawang higanting Shikigami. And after that sa next panel ay isang classic JJK fight scene ang ating makikita kung saan ay pinagtulungan dito ang isang karakter na this time ay ang bida na ang pinagtutulungan dito. At kitang-kita pa si Sukuna na ginagamit ang shadow para makagawa ng sneak attack gamit na naman ang tubig ng Max Elephant with a
form of piercing blood. Nabuti na lang ay naiwasan ni Gojo at na nakapunta si Gojo sa likuran ni Mahoraga ay dito na naman siya nagpakawala ng isang red. Pero mapapansing wala na itong masyadong naidulot na damage sa Shikigami. Kung kaya't dito na napangiti si Gojo dahil ayon sa kanya ay may isang paraan na lang daw na i-one shot itong si Mahoraga. Pero ang pagcha-charge upang ma-release ang atake na kanyang gagawin ay kinakailangan pa raw ng time na dahil dito ay maaaring magiging aware daw si Zuko na once na i-activate niya ito. Subalit wala na raw siyang choice dito kundi ang gamitin na lang ang bagong technique na tinawag niyang Unlimited Hollow Technique. Hindi Hollow Purple mga kaibigan kundi Unlimited Hollow Technique. And I'm guessing na ito ang bagong technique na na-develop niya during sa kanyang pagkakasil sa prison realm na kanyang gagamitin ngayon to one-shot Mahoraga na hopefully ay magiging successful cause if not, kayo na ang mag-predict. At dyan nagtatapos ang panel dito sa part na nakangiti ngayon si Gojo sa kanyang planong pag-one shot kay Mahoraga. At abangan nyo ang full chapter review natin para sa mas detailed at complete version pa para sa chapter na ito dahil marami pang info ang di natin nabanggit dito. So stay tuned sa full chapter review ng chapter 233 dito lamang sa ating channel mga kaibigan para mas madama pa natin ang labanan ng 3 versus 1 fight between Gojo versus Sukuna and the two Shikigamis. And no break next week mga kaibigan, so tuloy-tuloy lang ang labanan. Kaya kung nagustuhan nyo ang video ay can I get a like, follow, subscribe na rin upang palagi kayo mag-updated sa mga latest nating uploads. Maraming salamat and see you guys again on my next video.